Ang Marvel series na ang Secret Invasion ang astig na Tagalog recap natin ngayong araw mga Juan. Ito ay isang mystery thriller action TV program na na-release noong 2023. Mag-relax at mag-enjoy sa ating malupit na palabas at simulan na natin. Ang CIA agent na si Everett Ross ay pumunta sa Moscow, Russia upang makipagkita sa kapwa agent niya na si Donald Prescott sa safe house nito. Pinaliwanag ng lalaki sa kanya na dahil sa pag-iimbestiga niya sa pag-atake ng iba't ibang grupo ng mga terorista sa buong mundo ay nalaman niyang kagagawan nito ng mga alien na nagpapalit ng anyo na ang mga Skrulls. 30 taon na ang nakakalipas noong pinangakuan ni Nick Fury at Carol Danvers ang mga Skrulls na hahanapan nila sila ng panibagong planeta, ngunit ngayon ay palihim na sinasakop ng mga ito ang Earth. Pero hindi naniwala si Ross kay Prescott dahil ang pagkakaalam niya ay kaalyansa nila ang mga Skrulls at nagtatrabaho ang mga ito para kay Nick Fury. Naisipan naman ni Prescott na ibigay sa kanya ang isang pad na naglalaman ng susunod na pag-atake ng mga Skrulls, pero nang nasabi ni Ross na ibibigay niya yun kay Fury ay biglang inatake siya ng lalaki. Nagawang mabaril ni Ross si Prescott sa dibdib na agad na kinatapos nito, subalit paglabas niya ng apartment dala ang device ay napansin niyang may isang Russian na humahabol sa kanya. Tinawagan ni Ross si Agent Maria Hill upang tulungan siya at nagmadali siyang tumakbo palayo sa lalaki. Pagkatapos ay pumasok sa kalapit na gusali. Pumunta si Ross sa rooftop pero nasundan pa rin siya roon ng lalaki, subalit nang tumalon siya sa kabilang gusali ay biglang nahulog siya sa baba. Agad na nakapunta sa lugar si Maria Hill pero binawian na ng buhay si Ross at napansin niyang isang Skrull pala ito. Nagulat naman si Maria na makitang ang lalaking humahabol pala rito ay ang kaalyansa nilang Skrull na si Talos. Maya-maya ay dahil sa request ni Talos ay mula sa Saber Space Station ay kinontak ni Maria si Nick Fury at mabilis na bumalik siya sa Earth at sinalubong ng babae. Dinala niya si Nick sa safe house nila sa Moscow at nakaharap niya sa rooftop ang kaibigan niyang si Talos. Nasabi niya kay Fury na natanggal siya sa Skrull Council dahil sa napakong pangako niya sa kanila na hahanapan niya sila ng panibagong planeta. Subalit dahil sa pagkawala ni Nick at pananatili ng napakatagal sa Saber ay labis na kinasama ito ng loob ni Grovik. Kasama naman si Maria Hill ay pinaliwanag nila kay Nick na si Grovik na isa ng miyembro ng Skrull Council ay kasama ang iba pang Skrulls ay nagtatago sa isa sa mga abandonadong nuclear power plant ng Russia, ngunit hindi nila alam ang lokasyon nito. Nakaraan lang ay nalaman nila sa mga datos ni Agent Prescott na sina Grovik at ang mga kasamahan niyang rebelding Skrulls ay nagpapanggap na mga terorista na ang AARO Americans against Russia. Plano ni Grovik na simulan ang gera ng Russia at Amerika gamit ang mga bomba nila, at kapag nagtagumpay sila ay maaaring magkaroon ng World War III at maubos ang buong sangkatauhan. Biglang naisipan ni Fury na maglakad sa labas at maya-maya ay mabilis na dinukot siya ng isang grupo ng mga MI6 agents. Hinarap siya ng mga ito sa boss nila na si Sonya Falsworth na isang MI6 special agent at kaibigan ni Nick. Nagpadukot pala ang bida sa mga tauhan ni Sonya upang makaharap siya at palihim na naglagay ng maliit na kamera sa isang figurin roon. Pagkatapos ay tinanong ni Nick ang babae kung anong nalalaman niya sa mga terrorist attack ni Grovik dahil nais niyang makipagtulungan sa kanya na mapigilan ang mga plano ng mga ito. Ngunit tumanggi si Sonya kay Fury sapagkat sa tingin ng babae ay hindi na niya kayang kalabanin sina Grovik dahil sa kondisyon niya ngayon at sinuggest na bumalik na lang siya sa Saber. Bigong umalis naman si Fury sa opisina ng kaibigan niya. Samantala ang homeless Skrull na si Bito ay pumunta sa New Skrullos at sinalubong siya ng anak ni Talos na si Gaia. Pinakita ni Bito ang tunay na anyo niya sa kanila at masayang pinapasok siya ng babae sa lugar. Makikitang ang New Skrullos pala na isang abandonadong nuclear power plant sa Moscow ang tahanan ng mga Skrull refugees sa Earth. Nandoon rin ang headquarter ni Grovik kasama ang mga resistance fighter nila, at ilang saglit ay pumasok si Gaia sa silid kung nasaan ang kanilang mga fracking pods. Nadatna ni Gaia sa pasilidad ang kanang kamay ni Grovik na si Pagon na inatasan ng bagong recruit nila na si Brogan na gayahin ang itsura ng nadukot nilang miyembro ng AAR. Pagkatapos ay habang nasa pod ay ginaya rin ni Brogan ang pag-iisip ng Amerikano. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na eksena, gamit ang kamera na nalagay ni Nick sa opisina ni Sonya ay habang kausap ng babae ang boss niya na si Director Weatherby ay nalaman nila rito ang tungkol kay Vasily Paprishchin na ang supplier ng mga bomba ni Grovik. Kahit pa alam ni Nick na papunta sa apartment ni Paprishchin ang mga MI6 operative ni Sonya ay nagplano silang sumugod roon. Sa kasalukuyan na yun si Pagon ay ni-report kay Grovik na bumalik sa Earth si Fury at naisipan ng leader na sabihan ang kanang kamay niya na atasin si Gaia na mag-abot ng kabayaran kay Vasily Paprishchin at kunin ang mga bomba rito.
Ilang saglit ay mabilis na nakarating si Gaia sa apartment ni Paprician at pagbigay niya ng mga pera sa lalaki ay nagmadali siyang lumabas roon dala ang mga bomba. Samantala si Talos ay nagpanggap na MI6 agent at pinatulog ang isang agent ni Sonia sa sasakyan. Pagkatapos ay kasama si Nick ay palihim na pumasok sila sa likod ng apartment ni Paprician at hinarap nila ang lalaki pero si Maria Hill ay napansin si Gaia sa labas at agad na sinundan niya siya. Tinanong naman ni Fury si Paprician kung sino ang nakipagkita sa kanya at kung nasaan ang mga bomba ngunit nagmatigas siyang sabihin ito sa kanila kaya't mabilis na inatake ni Talos ang lalaki. Isa rin palang Skrull si Paprician at nagagawa niyang makalamang sa pakikipaglaban kay Talos. Pero dahil nagmatigas pa rin ang lalaki na sabihin kina Talos ang tungkol sa mga bomba ay mabilis na binaril siya ni Fury sa dibdib ng 2 beses. Sa kasalukuyan na yon ay nakita ni Maria si Gaia na pumasok ng subway tunnel at nang sinundan niya siya sa loob ay biglang inatake siya nito at magaling na napabagsak. Agad na nakarating roon si Talos at siya naman ang humabol sa babae ngunit laking gulat niya na makitang ito pala ang kanyang anak. Binunyag naman niya kay Gaia na pinatay ng grupo ni Grovic ang ina niyang si Soren na labis na kinagulat nito. Nang pinakiusapan ni Talos si Gaia na ibigay sa kanya ang mga bomba ay galit na tinulak siya ng anak bago ito nagmadaling umalis ng tunnel. Kalaunan ng nakalayo na si Gaia sa lugar ay labis na nagdalamhati siya sa isang sulok at maya-maya ay nadala na niya ang mga bomba sa hideout nila. Sa sunod na eksena ay nakipagkita si Maria kay Fury sa isang bar sa Moscow. Nasabi ng babae kay Nick na mula nung napunta siya sa Saber matapos na mawala ng 5 taon dahil sa snap ni Thanos ay malaki na ang pinagbago niya. Tila hindi na raw siya tulad ng dati na magaling makaisip ng mga taktika at sa tingin ni Maria ay hindi siya handa sa matinding panganib na kinakaharap nila laban kina Grovic. Sa kasalukuyan na yon ay palihim na nakipagkita si Gaia kay Talos kahit pa may matinding galit pa rin siya sa ama. Mabigat ang kalooban na sinabi niya kay Talos na ang mga operative ni Grovic ay papasabugin ang Vasaidaninia Square bukas sa Unity Day. Pero mamarkahan niya ng infrared spray ang mga bag ng mga magdadala ng bomba upang makita ito ni Talos sa plaza. Ilang saglit ay sinabi ni Talos kina Nick ang mga nalaman niya kay Gaia at kinabukasan ay pumunta silang tatlo sa Vasaidaninia Square upang pigilan ang plano roon ni Grovic. Gamit ang mga high-tech na eyeglasses ni Fury ay agad na nakita nila ang mga bag na dala ni Gaia sa gitna ng mga tao at binigay niya ito sa 2 kasamahan nila. Nagmadaling sinundan ni Maria at Talos ang 2 kalaban na dala ang mga bag habang si Fury ay napansin ang kahina-hinalang batang babae sa daan at sinundan niya ito. Kalaunan ay nakuha ni Maria Hill at Talos ang mga bag sa 2 Skrull operative subalit mga decoy lang pala ang mga bag at walang mga laman. Samantala si Nick ay napansin na si Grovic pala ang sinusundan niya at biglang inactivate nito ang napakaraming mga bomba nila sa buong paligid na sumabog ng sobrang lakas sa Vasaidaninia Square. Ang bida naman ay hindi mabaril si Grovic dahil sa dami ng mga tao na nagkakagulo sa lugar. Pagkatapos ay nagpanggap siyang si Nick Fury upang mabaril si Maria Hill at huli na nang nakita ito ng tunay na Nick. Subalit nang nilapitan niya si Maria ay binawian na ng buhay ang babae sa mga kamay niya. Sa episode 2 ay napunta ang istorya noong 1997 sa Brixton, London kung saan palihim na tinipon ni Nick at Talos ang mga Skrull refugee. Ang babaeng Skrull na si Vara ay pinakilala kay Nick ang batang Skrull na si Grovic. Ang mga magulang raw niya ay namatay sa pakikipaglaban sa mga Kree pero nakatakas si Grovic sa mga kalaban dahil sa magaling na pagpiloto niya ng mag-isa sa isang spacecraft. Pagkatapos ay hinikayat ni Fury ang mga Skrull na tulungan siyang panatilihin ang kapayapaan sa Earth habang nakadisguise na mga tao at pinapangako niya sa kanila na kasama si Carol Danvers o si Captain Marvel ay hahanapan nila sila ng panibagong planeta sa kalawakan. Ang mga Skrull naman ay nagpalit ng anyo bilang mga tao at sumang-ayon sila kay Nick Fury. Napunta na sa kasalukuyang panahon ng istorya at makikita si Gaia kasama si Grovic na tumatakas ng plaza habang si Talos na nagpanggap na isang MI6 agent ay puwersahang kinuha si Nick sa lansangan at sinakay sa isang van. Pag-alis nila sa lugar ay nadakip ng mga Russian police ang Skrull Operative Resistance na si Brogan. Sa sunod na eksena ay sumakay sina Nick at Talos ng tren palayo ng Russia at nasabi niya kay Fury na mula nang nagapi sila ng mga Kree at nawasak ang kanilang planeta ay palihim na pinalipat niya sa Earth ang milyong natirang lahi nila. Labis na kinagalit ni Nick na malaman ito kay Talos pero dahil nawala raw siya ng dahil sa snap ni Thanos at nanatili sa Saber ng ilang taon ay tila hindi na siya nakafocus na hanapan sila ng bagong planeta kaya't upang maprotektahan ang buong lahi ni Talos ay napilitan siyang ilipat sila sa Earth kahit pa walang permiso ni Fury. Patuloy na nagalit si Nick sa kaibigan at sinabing hindi man lang siya nito kinontak mula sa Saber at inis na pinaalis niya siya sa tren na nakadisguise na isang babaeng Russian.
Maya-maya ay nadala na ang labi ni Maria Hill sa London na dinaluhan ni Nick Fury at nakaharap niya roon ang ina ni Maria na si Elizabeth. Sinabihan naman si Nick ng ina na huwag hayaang mawalan ng kabuluhan ang pinaglaban ng anak niya. Sa kasalukuyan na iyon ay nabalita sa buong mundo ang pagkamatay ng 2,000 mga sibilyan sa pagsabog na naganap sa Moscow at inakala ng lahat na kagagawan nito ng mga Amerikano dahil sa pagkahuli ng isang miyembro ng Americans Against Russia. Sa sunod na eksena ay dumalo si Grovik sa kanilang Skrull Council meeting at makikitang ang council pala ay binubuo ng mga Skrull na nagawang manakaw ang mga identity at anyo ng ilang lider ng mga bansa. Sinabi ni Grovik sa council na dahil sa hindi natupad na pangako sa kanila ni Fury ay sasabak sila sa gera laban sa mga tao hanggang sa maging tahanan nila ang Earth. Kung magbabalik ang Avengers at pipigilan sila ay may nakahandang plano raw rito si Grovik. Ang Skrull naman na nagnakaw ng identity ng UK Prime Minister na si Pamela Lawton ay ninomina si Grovik bilang ang kanilang bagong Skrull General. Nang galit na tumutol ang Skrull na nagnakaw ng identity ng Secretary General ng NATO na si Sergio Kaspani ay mabilis na pinigilan nito ng tauhan ni Lawton. Kalaunan ay pumayag ang karamihan sa mga miyembro ng Council na gawing Skrull General si Grovik pati na ni Sergio Kaspani maliban sa isang miyembro ng Council na si Shirley Sagar. Mapayapang pinaalis naman ni Grovik si Shirley sa pagpupulong nila at agad na tinawagan niya si Talos upang ibalita sa kanya na ang council ay ginawang Skrull General si Grovik. Pinakiusapan naman ni Talos si Shirley na mag-set up ng meeting nila ni Grovik upang pag-usapan nila ang tungkol kay Gaia. Kinabukasan ay masayang binati si Grovik ng mga Skrull refugee sa pagiging general niya at ilang saglit ay may inutos siya kay Pagon. Nagmadaling sinundan ni Gaia ang lalaki papunta sa laboratory ng compound at nakita niya sa loob na nakikipag-usap ito kay Dr. Rosa Dalton patungkol sa mga DNA experiment nila at sa tinayo nilang machine sa laboratorio. Napagmasdan rin ni Gaia kung paano gamitin ni Dr. Dalton ang machine gamit ang mga DNA ng pasilidad. Sa sunod na eksena si US Colonel James Rhodes ay dumalo sa Emergency Security Summit sa London patungkol sa pagpapasabog ng mga terorista sa Moscow nakaraan at base sa mga footage ay nakita ng lahat sa insidente sina Maria Hill at Nick Fury. Pero tinanggi ni Rhodes ang mga aligasyon dahil hindi matibay na ebidensya ang mga litrato at plano niya munang ipaanalisa ang mga ito sa pasilidad nila. Ilang saglit ay biglang tinawagan si Rhodes ni Fury upang magkita sila sa kalapit na tavern. Binunyag niya sa Colonel na ang mga Skrulls na nagagawang magpalit ng mga anyo ay palihim na sinasakop na sila at posibleng ang mga tauhan niya ay isa sa mga ito. Pinakiusapan naman ni Nick si Rhodes na hayaan siyang maayos ito ng personal ng walang tulong ng mga Avengers dahil posibleng magaya lang din ang itsura nila ng mga Skrulls. Subalit sinabi ng Colonel na tinatanggal na si Fury ng US government sa posisyon niya dahil sa nabigong pagpigil niya sa mga terorista sa Moscow na kinamatay ng 2,000 sibilyan. Nang inatasan ni Rhodes ang isang tauhan niya na paalisin roon si Nick ay mabilis na binalian niya ito ng kamay at sinabi sa Colonel na pagpapatuloy pa rin niya ang kanyang misyon. Samantala si Gaia ay nalaman sa system nila ang tungkol sa mga DNA ng iba't ibang nilalang na may mga espesyal na abilidad at ang mga ito ang pinag-eeksperimentuhan ni Dr. Dalton. Sa sunod na eksena ay pumasok si Sonya sa isang meat shop sa Moscow kung saan dinala ng mga Russian operative si Brogan upang i-interrogate. Pinaalis niya sa silid ang mga Russian operative at nang nagmatigas si Brogan na sabihin sa kanya ang mga nalalaman ay agad na pinutol niya ang isang daliri ng lalaki at nakumpirma niya na isa itong Skrull. Pagkatapos ay nag-inject si Sonya kay Brogan ng interrogation serum at kahit papilit na nilalabanan nito ng Skrull ay kalaunan ay napilitan siyang sabihin sa babae na ang scientist ni Grovik na si Dr. Dalton ay lumilikha ng makina na makakapagpalakas sa kanila. Samantala si Grovik ay nalaman sa mga tauhan niya kung saan dinala si Brogan at nagmadaling pumunta sila sa lokasyon nito. Ilang saglit pagdating ng grupo ni Grovik sa meat shop ay mabilis na pinagbabaril nila ang lahat ng Russian operative sa loob ng establishmento. Habang patuloy na pinapatumba ni Grovik at ng mga kasamahan niyang Skrull operative ang mga Russian ay agad na ginamit ni Sonya ang sekretong escape hatch sa baba upang makatakas sa lugar. Si Gaia naman ay ni-report sa mga Russian police ang safe house ni Grovik sa Moscow. Nang nakuha ni Grovik sa silid si Brogan ay sinabi ng lalaki sa kanila na kasinungalingan lang ang mga nasabi niya sa nag-interrogate sa kanya. Ngunit pag-alis ng grupo sa meat shop ay napansin nilang napapaligiran na ng mga pulis ang safe house nila. Maya-maya pagdating nila sa kakahuyan ay inatasan ni Grovik si Pagon na tapusin si Brogan dahil hindi siya naniniwalang hindi ito nagsabi ng totoo sa interrogation room kanina. Sa sunod na eksena si Nick Fury na nasa England pa rin ay naisipang pumunta sa bahay ni Vara at pagpasok sa loob ay mabilis na nagpalit ito sa anyong tao bilang ang scientist na si Priscilla Davis. Pinaalala naman niya kay Nick na suotin ang wedding ring nila at agad na nagkahalikan silang dalawa. Sa episode 3,
Si Grovik ay inimbitahan ng mga miyembro ng Skrull Council sa pasilidad ng compound kung nasaan ang kanilang Super Skrull machine. Gamit raw ito ay hindi lang silang lahat makakapagpalit ng mga anyo, kundi pati na rin ng mga espesyal na abilidad bilang isang hukbo ng mga Super Skrulls. Ngayon ay inatasan ni Grovik ang 3 Skrull operative niya upang magpanggap ng mga British Royal Navy nang sa gayon ay mautorisa nila ang airstrike mula sa nuclear submarine na ang HMS Neptune at pasabugin ang eroplano ng United Nations. Kapag nag-react ang Avengers sa mga nagawa nila ay haharapin nilang lahat ang mga ito bilang mga Super Skrulls at aangkinin nila ang Earth. Napunta ang istorya sa New York noong 1998. Si Nick Fury ay nakipagkita kay Vara sa isang diner upang ibigay sa kanya ang mga impormasyon tungkol sa Russian general na si Dreykov at doon nagsimula ang romantikong relasyon nila. Bumalik na ang istorya sa kasalukuyang panahon at natanong ni Priscilla kay Nick na matapos ang napakahabang panahon ay bakit niya naisipang bumalik roon. Nasagot ni Nick na nag-retire na siya pero ngayon ay plano niyang maghiganti. Tinanong naman ni Fury si Priscilla kung madalas na nagkakakontakan ba sila ni Grovik upang makasigurado si Nick kung anong pinagbago niya habang wala siya. Nasabi ng babae na dahil sa pagkawala ni Nick ay naging byuda siya ng mahabang panahon at walang gabi na umiiyak siya dahil sa labis na kalungkutan. Kalaunan ay biglang may tumawag kay Vara pero agad na tinapos niya ang pakikipag-usap rito. Samantala si Grovik ay sinabi kay Gaia na may traidor sa kanila na nagturo sa mga pulis ng lokasyon ng safe house nila. Pero nagdahilan ang babae na si Brogan ang nagbunyag nito habang tinutorture siya sa interrogation room. Maya-maya ay sinamahan niya si Grovik sa London at pagbaba nito ng kotse ay tinype niya sa cellphone ang mga plano nila sa eroplano ng UN. Pumasok si Grovik sa isang cafe upang makipagkita kay Talos dahil sa request niyang parley at mapag-usapan ang tungkol kay Gaia. Subalit paasar na sinabi ni Grovik sa dating general nila na dapat ay magpasalamat siya sa kanya dahil hindi niya pa napapadala ang katawan ni Gaia sa isang body bag. Labis na kinagalit iyon ni Talos, subalit ang mga customer pala sa cafe ay mga Skrull resistance rin na ginaya ang itsura ni Grovik. Nang binantaan naman niya si Talos na tatapusin si Gaia ay mabilis na sinaksak siya nito sa kamay at galit na umalis sa cafe. Paglabas roon ay palihim na inabot ni Gaia sa ama ang cellphone niya habang nakadisguise na isang lalaki. Sa kasalukuyan na yun si Grovik ay pinagaling ang sugat gamit ang kanyang extremis ability na nakamtan niya nang sumailalim siya sa Super Skrull machine. Maya-maya ay pinuntahan ni Fury si Talos sa isang diner upang pakiusapan siya na ipagpatuloy ang misyon nila laban kina Grovik. Kahit pa nagkaroon sila ng matinding pagtatalo nakaraan ay mabigat ang kalooban na sumang-ayon si Talos sa kanya. Pagsakay nila ng kotse ay sinabi ni Talos kay Nick ang mga nalaman niyang impormasyon sa cellphone ni Gaia. Kinontak naman ng bida si Sonya at tinanong ito tungkol sa Neptune British submarine na gagamitin ng mga Skrull resistance upang atakihin ang eroplano ng UN. Kahit pa sa puntong yon ay nainis si Sonya sa pagdiskubre ng kamera na nilagay ni Nick sa figurin niya ay sinabi ng babae sa kanya ang pangalan ng commander ng submarine na si Commodore Robert Fairbanks pati ang address nito. Maya-maya pagdating nila sa bahay ni Robert ay ginaya ni Talos ang itsura ng commander at pinatumba ang isang bantay sa daan. Si Nick naman sa di kalayuan ay binarilang 2 pang security personnel sa harap ng bahay. Patuloy na nagpabagsak siya ng kalaban roon at pagpasok sa loob ay sinabihan siya ni Talos na napabagsak na niya si Robert sa taas ng bahay. Pero ang bida ay agad na nalaman na hindi si Talos ang nakausap niya at pagpasok sa silid ay ginawa niyang hostage ang anak ng commander habang bihag nito ang kanyang kaibigan. Napilitan naman si Robert na ibaba ang baril at pakawalan si Talos. Ilang saglit ay ginapos ni Nick ang commander habang ang anak niya ay nakagapos sa kabilang silid. Samantala si Pigon na nagpanggap na Royal Navy sa loob ng Neptune submarine ay natanggap na ang kautusan ng commander nila at nagsimula na silang i-launch ang nuclear missile upang patamaan ang eroplano ng UN na kasalukuyang nasa himpapawid. Sina Nick at Talos naman ay hindi makumbinsi si Robert na sabihin sa kanila ang code upang ma-abort ang pag-launch ng airstrike. Bagkus ay inalipusta pa niya si Talos sa pagiging bigong Skrull general nila at maging ang anak niya ay tinalikuran na siya. Dahil dito ay galit na binaril ni Talos si Robert at bumalik ito sa Skrull na anyo. Pagkatapos ay sinabihan ni Talos si Gaia na kunin ang termination password mula sa tunay na Commodore Fairbanks na nasa fracking pod ni Grovik. Agad na sinabi ito ng babae sa ama at bago mapunta sa target zone ang eroplano ng UN sa ere ay ginaya ni Talos ang boses ni Robert at binigkas sa mga Royal Navy ng Neptune submarine ang code upang mapigilan ang airstrike nila. Dahil sa ginawa ni Gaia ay nabunyag na ang pagiging espiya niya sa compound kaya't nagmadali siyang umalis sa New Skrullos subalit hinihintay na pala ni Grovik ang babae sa labas. Sinadya niya raw na mabigo ang plano niya upang malaman kung sino ang traidor sa kanila at agad na binaril niya si Gaia at iniwan ito roon ng walang buhay.
Samantala si Vara ay tinawagan ng tumawag sa kanya nakaraan at nagmadaling umalis sa bahay nila. Habang sinusundan si Vara ng mga Skrull sa daan ay pumunta siya sa isang bangko upang kunin ang deposit box na naglalaman ng isang baril. Kalaunan ay tinawagan si Vara ni Colonel Rhodes at kahit pa nag-request siya rito na kausapin si Grovik ay sinabihan siya ni Rhodes na magkita sila sa kalapit na simbahan. Dito na nagwawakas ang Tagalog recap natin ng palabas na ito at nasa description ng video ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.